Good morning, Church. Good morning, Jesus King of Kings. Welcome po sa ating online Sunday worship service. Gusto ko po kayong batiin ng isang blessed Sunday po. Before we start po yung ating gawain ngayon, ng ating fellowship, ating pagpuri sa ating Diyos, ating pagkinig sa Word niya, allow me lang po to share this powerful verse na sobrang nag-speak sa akin amidst po sa mga nangyayari sa ating ngayong panahon. Alam naman po natin na may pandemic pa, and grabe yung fear ng mga tao, may mga new cases daw, marami nangyayari. But when I read this verse, I was reminded of God's love for us. I was reminded how much He loves us, how much of a Father He is to us. Samahan niyo po akong basahin ang verse na to sa Isaiah 41, verse 10, sa NLT version po. And I hope na kung ano man po yung revelation na na-receive ko, sana ma-receive rin po in the Spirit. Sabi po dito sa Isaiah 41, verse 10 sa NLT version, "Don't be afraid, for I am with you," says the Lord. "Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you, and I will help you. I will hold you up with my victorious right hand." Napakasayang pakinggan, napakasayang basahin mga kapatid. Si Lord, ito yung pangako niya sa atin, na ngayon may mga fear, may mga challenges tayo, may mga problems tayo, may mga pinagdadaanan tayo. But the Lord is always faithful to His word. Sabi niya, do not be afraid. Parang sinasabi ni Lord sa atin, I got this, anak. I got this. And si Lord, gusto talaga niya na tulungan tayo. Gusto niya tayong gusto niya yung lumalapit tayo sa Kanya, mga kapatid. And yun yung gawin natin, mga kapatid. The Lord wants us to come to Him. Sabi nga, because Jesus died for us, we can come boldly to the throne of grace. And as we start, mga kapatid, allow me lang po to pray for us. Father God, maraming salamat po sa araw na binigay niyo po sa amin. Lord, we know and declare that you are here in our midst. Lord, kahit online lang kami, we declare that this fellowship will be filled with your grace, will be filled with your anointing, will be filled with your precious blood of Jesus. Maraming salamat po na kayo po yung namamagitan po sa amin, sa buhay po namin, continuously guiding us, continuously giving us wisdom, continuously giving us the revelation in our lives. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. Thank you, Lord, that you see Jesus in us because Jesus is our righteousness. And sabi niyo po sa word niyo, do not be afraid. Lord, we will not be afraid because you are with us. You are our God. You are our Father. Maraming salamat po. Binabalik po namin sa inyo ang papuri at pagsamba, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Church, let's come and worship our Father. Good morning po, Jesus King of Kings. Amen. What a Sunday po that the Lord has given unto us. We are declaring po that the Lord is right now in our midst. Our Jesus right now is blessing us beyond what we can imagine, what we can think. And tulad po ni King David, samahan po natin siya with saying, "To bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." Pwede ko ba kayong mayayahan tumayo? Can we just give the best clap offering to our God today? Hallelujah! Oh, we give you all the praise, God. So good! It's all about you, Lord. And today, your people would like to just give you praise for all the amazing things that you have done. You are good to us, Jesus.
open door. So come now, Lord, like never before. Oh, we give you praise. Come on. Every season, your grace has been enough. And I'm believing the best is yet to come. Do you agree? Come on. You cross before me. I hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Come on. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Hallelujah. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Amen. You know what? I just want to sing it again. The grace of the Lord is enough for us in every season. In every season, your grace has been enough. Hallelujah. Amen. And I believe the best is yet to come. Cross before me, my hope on things above. Come on. And in you, Jesus, the best is yet to come. In you, Jesus. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never Come on. And I know breakthrough's coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. And I know breakthrough's coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Come on, we declare, church. And I know breakthrough's coming by faith. I see a miracle. By God made me a promise and it won't stop now. Come on. And I know breakthrough's coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Come on. I know breakthrough is coming. I know breakthrough is coming by faith. And I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Come on. And I know breakthrough is coming by faith. And I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Come on, can we lift up our hands? I know breakthrough is coming by faith. And I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before.
Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. For the last time, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Hallelujah! Woo! We give Him all the praise. Amen and amen. Thank you, dear God, for your promise po. You have released it unto us. And Lord, katulad po nung sinabi dito sa song na to, you made the promise and it won't stop now. Father, in every season po ng aming life, Lord, whether it is ups and whether it is downs, sabi niyo po, it is more than enough. Your grace po is more than enough for us. And Lord, we will see and we will taste the goodness of the Lord, for you are so good Father to us. Father, ngayon pa lang po, binabalik na po namin sa iyo all the thanksgiving, all the praises, for you alone deserve it, dear God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Oh, hallelujah. So good. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. It's all about Jesus. Come on, we sing. Let the King. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. You are good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. So good. Oh, you are good. You're good. Come on, we sing. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. You are good. You're good. Oh, you are good. Oh, sing it loud. You are good. So good. Oh, you are good. Come on. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Hallelujah! Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. You are good. You're good. Oh, you are good.
gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna. For every promise that He said, come on, we sing. You're never gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let me down. You are good. You are good. You're good. No, you are good. So good. Oh, you are good. You're good. You are good. Good. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. This day the Lord is reminding us of His faithfulness, of His love. In the midst of trials, in the midst of challenges, the Lord is with you. Yet though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. You are my God. You are my shepherd. So wonderful. Hallelujah. Let's sing it with us. Sing it with us. I will bless the Lord forever. I will trust in that all the time. He has delivered me from all fear. He has set my feet upon a rock. I will not be moved.
Omega. He's the beginning, He's the middle. He holds all things together. Amen. Come on, can we sing it again? You are the Alpha. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. You hold it all together. You are the Alpha and you're Omega. You're in the middle. I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. Come on, for the last time, we sing it again. I believe that we will sing. And I believe that I will see the goodness of the Lord. I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. Hallelujah. Amen and amen. Oh, dear Heavenly Father, marami po salamat because there are times, Panginoon, na you allow us to worship you in spirit and in truth. Lord God, you just want us to just, in all our might, in all our strength, to just worship, to shout, to give you glory. But Lord God, there are also times na it is you singing over us. Na it is you, Lord God, using our very words, our very song, to stir up our faith, to stir up, Lord God, our hope. Lord God, right now, nagpapasalamat ako because to everyone right now na aking mga kapatid na may pinagdadaanan, thank you for using this worship to remind us na kasama ka namin. To remind us, Lord, na all is well. Everything is gonna be all right because the Lord Jesus holds all things together. Lord, we just sing that you are good, you are good, you are good. Lord God, in the highs, we sing you are good. Especially in the lows, we sing you are good. Oh, what a mighty God we serve. Thank you for allowing us to worship you. Open our eyes, open our ears. Give us a heart that can understand. And we declare, Lord God, na as we sit today, Lord God, miracles upon miracles are going in our life. Tulad nung inawit namin kanina, Lord God, breakthroughs are coming. Lord God, miracle is going to come because of you. We give you praise. We give you all the glory. In Jesus' mighty name. And all God's people say, Amen and Amen and Amen. Pwede na po kayo magsiupo, mga kapatid, as we listen to the word of the Lord. Hallelujah. Magandang umaga muli mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Panalangin ko na kayo ay nananatiling malakas, masigla, at maligaya sa inyong buhay. At naniniwala tayo na kahit dumadaan tayo sa COVID-19, isang taon mahigit na po ito, ay patuloy tayong iingatan, papatnubayan na ating dakilang Diyos. Hallelujah. For the month of August, kung mapapansin po ninyo mga kapatid, ay halos nakapokus tayo sa isang talata at sa isang talatang yon ay binibigyan po natin ng pansin yung mga mahalagang salita. Kunyari, katulad nitong John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa totoo lamang po, August 8 ay binigyan ko ng atensyon ang salitang no. Ito po ay, nung pag-aralan natin, hindi pala ito yung nakilala ko kayo ngayon o nakilala ninyo ako ngayon. Kundi higit pa dyan na parang katulad ng pagkakakilala ko sa aking may bahay, si Pastora Cora. Kilala niyo siya, pero iba yung pagkakakilala ko sa kanya. At doon natin medyo binigyan ng tuon yung ating pansin, yung pala ay ganoon ang ibig sabihin ng salitang no. Pangalawang linggo, kasunod na linggo, yung pong sabihin po natin na pagkatapos ng August 8, August 15, last week, ay pinag-aralan po natin yung truth.
Amen. At doon po natin nalaman na ang truth na yan ay tumutukoy po, walang iba kundi, number one, kay Jesus. Dahil kasi sabi niya, John 14, I am the way, the truth, and the life. Pangalawa, ay binigyan ko ng pansin na yung truth na yon ay may kinalaman sa natapos na gawa ni Kristo. In English, the finished work of the Lord Jesus. At pinakita natin yung konting problema ng mga mananampalataya today na nakatuon ang pananaw at ang kanilang buhay sa nangyayari sa kanila sa araw-araw. Samantalang may binanggit na ang Biblia, yun yung truth. Amen. At kung doon ka pala masasanay mo sarili mo na doon ka magbibigay ng pansin at magsasanay ka na doon mo ibubuhay ang buhay mo, kapatid, God bless you. Amen. At ang ikatlong salita na gusto ko ngayon na bigyan ng pansin at dito tayo magtatapos ay walang iba kundi yung salitang free. O dagdagan po natin ng ilang pang word, freedom. Amen. Madalit sabi, August 8, August 15, and today, na August 22, ay gusto kong bigyan ng pansin na talagang, kung ang title natin noon ay Knowing the Truth by Revelation Set Us Free, Part 1, ito ngayon ay Part 3, Knowing the Truth by Revelation Set Us Free. Or pwede po ninyo bigyan itong title na Freedom in Christ. At gusto kong bigyan ng pansin yung freedom na tinanggap natin kay Lord. At naniniwala po akong ito ay dapat nating malaman. Katulad po ng ginagawa natin. We need to know. Pagkatapos, we need to believe. Deep within our heart. Hindi lamang po malaman ng parang basta nalaman mo lang. Kundi malaman mo ng yung mataimtim na kaalaman at talagang ito ay nagdulot at yung katotohanan na binabasa mo na pangako ng Lord nangyayari sa buhay mo. Para po ating maintindihan itong freedom na to, ay pag-aralan po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia. Yan po yun. Because I believe ang sulat ni Pablo sa Galatians o sa Galatia ay napaka-powerful, lalo ninyo maintindihan ano ba ang ginawa ng Panginoon Diyos sa atin. At dito nyo makikita yung freedom that God has given us. I hope, I pray, you're ready. Amen. I hope, I pray na ang inyong mga spirit ay nakahanda to receive the Word of God. Para katulad ng pinag-aralan natin noon, hindi ito knowing by our mind, it is knowing by revelation. At nakikiusap lang po ako sa inyo, kung pwede, para sa inyong kapakinabangan, na habang nakikinig kayo, ay tanggalin natin lahat yung pwedeng istorbo, yung cellphone. Maliban na lang emergency ang inaantay nyo talagang tawag, sa kanyo i-on. Pero kung hindi, pakipatay po yung inyong mga cellphone. At kumbaga sa parang mag-focus po kayo ng attention dahil kasi para po ito sa ating kapakanan. Well, una sa lahat, gusto ko malaman po ninyo na ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia ay para sa kanila. Mababasa po natin to sa Galatians 1 verse 2. Ang sabi diyan, and all the brethren who are with me to the churches of Galatia. Which means, ito ay para sa kanila. Which means, ito ay nasulat ni Pablo para sa mga taga-Galatia. Pero gusto kong sabihin sa inyo na pwede pala nating angkinin at pwede nating bigyan ng kapangyarihan para mangusap sa ating mga buhay. At yaman din lang, ito yung binanggit ko na ito yung sinulat ni Pablo sa mga taga-Galatia. Maybe, ang penilagiging katanong mo ngayon, ang tanong mo ngayon, bakit? Ano ang purpose ng tinatawag po nating sulat na to? Ang Galatia po ay may ilang kapitulo lamang at gusto ko ibigay sa inyo ang dahilan at parang pinupuntirya at binibigyan ng attention ng aklat na to. Number 1 ay purpose nito to show us that Christ has delivered us from the present evil age. Una, para ipakita, para ipaalam sa kanila noon at para na rin po sa atin, paalam sa atin na tayo ay pinalaya, iniligtas ni Kristo sa kasalukuyang makasalanang panahon. Today, ito ang present evil age. Applicable po pala yun.
At dito nyo makikita na yung ginawa ni Kristo applicable noon, ngayon, at sa mga darating na araw. At mapapawaw ka talaga. Dahil kasi kung ilalagay mo lang ang pananampalataya mo dito, ngayon nalaman mo. Kaya siya naparito ang purpose ni Christ. We're talking of the Lord Jesus coming here, na naparito siya para tayo palayain. Pinalaya o palayain saan? Tapos iniligtas sa kasalukuyang makasalanang panahon. Hallelujah. This is wonderful. And this is powerful. Basahin po natin yung verse na tumutugma din po sa ginawa ng ating Diyos. Tingnan po ninyo, Galatia 1:4. Yan po yung nakalagay sa taas. Chapter 1, verse 4. Who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil age, according to the will of our God and Father. Pansinin po ninyo, who gave Himself for our sins. Di po ba yan ang ginawa ni Kristo? Kaya siya naparito. Binigay niya kanyang sarili, binigay niya kanyang buhay. Amen. Para bayaran yung ating mga kasalanan. And that pertains, pagka pinag-uusapan po natin yan, tumutukoy po yan, walang iba kundi sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang kanyang kamatayan ay what? It has delivered us from this present evil age. Pinalaya kayo sa kasalukuyang makasalanang panahon. And we are now living in that age. Ika nga ng mga matatanda, ika nga ng mga tao, parang ang panahon ay pasama ng pasama. Di po ba nadinig po ninyo yan? Pero ito po ang salita ng Panginoon Jesucristo. This is the reason why He wanted everyone na makilala siya, matanggap siya, at papasukin siya sa kanilang mga buhay. Always remember, yan pong will, that is the will of our God. It means His death is so powerful, very, very powerful, para tayo ilayo, para tayo iligtas sa makasalanang mundong ito. Take note of that word. Amen? What the Lord Jesus did, ano man ang kanyang ginawa, lalo nung mamatay siya sa krus, yun po yung kanyang kamatayan, has delivered you, me, and every believer to this present evil age. Ito ang dahilan bakit si Pablo sa kanyang mga sulat, kunyari katulad na lang, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito ang dahilan bakit si Pablo, ang payo niya sa mga tao katulad natin, sa mga mananampalataya na nakakilala sa kanya, sa mga believers na in love sa kanya. Ang payo ni Pablo, know Him. Ito ang una. Pangalawa, know His death. Pangatlo, know the power of His resurrection. Saan natin ito mababasa? Mababasa po natin ito sa Philippians chapter 3, verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Praise God. Lord, I thank You for providing that for us. Na hindi ka lang basta para namatay doon, kundi your death ay para sa benefit ng mga mananampalataya. Kaya pala gusto mong makilala ka pa namin. Amen. Amen. So ngayon, binigay ko sa inyo, sabi ko sa inyo kanina, ang unang purpose, ang unang dahilan. Amen. Bakit sinulat ni Pablo ang Galatia? Or unang dahilan, bakit si Kristo naparito? Ang unang dahilan ng tinutukoy nating freedom. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo ngayon, today, ang topic natin ay part 3. Knowing the truth by revelation set us free. Na ang binibigyan ko na attention ay walang iba kundi yung freedom. Dahil kasi sabi ng talata, sabi ng Biblia, Amen, malalaman ko ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa akin. Yung unang dahilan. Para ipaalam sa akin, sa iyo, sa ating lahat, na tayo, siya ay namatay para tayo iligtas sa makasalanang mundo. Amen. Bigay ko sa inyo yung pangalawa. Punta ho tayo sa pangalawa. Ang pangalawang reason, pangalawang purpose, bakit ang Galatia ay nasulat. Sabi ho dito, to redeem us from the curse of the law. Mababasa po natin to sa Galatia 3, verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Hallelujah. Tanong, bakit? Well, very obvious, ang mga Jude daw po noon, yung mga sinulatan, ay under the law. At dahil dyan, sila po ay under curse.
Hindi ko na ho ito ipapaliwanag, pero just giving you information na sila po talaga noon ay under curse. At dahil din sa tayong lahat ay galing kay Adan, kung natatandaan po nyo. Si Adan nagkasala, at dahil sa nagkasala siya, meron po siyang sumpa, at yung sumpa sa kanya ang mga minana ng lahat ng tao. So makatuwid, let me just inform you na ang kasalanan ni Adan ay nagdala ng una, kasalanan sa mundo. Pangalawa, nagdala ng kamatayan. At pangatlo, nagdala ng sumpa. Yan po yung nagawa ni Adan. Natatandaan po nyo, nung nilikha ng Lord si Adan, siya po'y walang kasalanan. May binanggit ang Lord na dapat nilang huwag kanin. Pwede nilang kanin ang lahat ng halaman doon, bunga ng halaman doon. Pero ipinagbawal yung tinatawag ng tree of the knowledge of good and evil. At dahilan doon sa pagkakasala ni Adan sa ni Eva, ay marami na ho nangyari sa tao. Mababasa po ninyo ito sa Roma 5:12-19. Nandiyan po inisa-isa kung ano ang ating mga naranasan nangyari sa ating buhay. Kunyari, babasa lang po ako ng ilang talata para makita nyo. Romans 5:17, ano sabi doon? For if by the one man's offense, tumutukoy po yan kay Adan. Death reigned. So noon, dahil sa kasalanan niya, death reigned. Amen? Through the one, much more those who receive abundance of grace. Eh, yun naman po tayo ngayon. Naranasan mo yung abundance of grace and of the gift of righteousness. Ano sabi? Will reign in life. Noon kay Adan, nag-aari ang kamatayan. Ngayon, dahil kay Kristo, nag-aari ang buhay. And please take note of that word. Amen? Huwag niyo papaintulutan na takutin kayo ng kamatayan. Huwag niyo papaintulutan ng kamatayan ay magdala sa atin ng maraming mga masamang bagay. Today, when you receive the Lord Jesus, tinanggap mo na yung biyaya, tinanggap mo yung righteousness, when you accepted the Lord Jesus, ang pangako ng Biblia, will reign in life. Basa rin po tayo ng isang talata, Romans 5:18. Therefore, as through one man's offense, referring to Adam po ulit yan. Amen? Judgment came to all men, resulting in condemnation. Kaya tayo condemn noon, nung wala pa tayo kay Kristo. Kaya tayo may judgment noon. Even so, through one man's righteous act, yan po si Christ, the free gift came to all men, resulting in justification of life. So right now, tayo po ay hindi natatakot. Tayo po ngayon ay justified at alam natin na meron tayong buhay ng Diyos. Kaulilian talata na babasahin ko, it's Romans 5:19. Ang sabi ko dyan, for as by one man's disobedience, again, tinutukoy po niyan si Adan, many were made sinners. So also, by one man's obedience, sino po yan? Si Kristo. Many will be made righteous. I know and I believe na kayo na tumanggap kay Kristo, ito ang papaniwalaan natin. Yan ang tatanggapin natin. Noon ang kamatayan naghahari, pero ngayon ang naghahari sa atin ay buhay. Amen. Noon condemn ka, today na kay Christ ka, no more condemnation. Noon sinner ka, no, today ikaw ay righteous. Bigyan ko pa ho kayo ng ilang good news para makita nyo. Binanggit natin kanina ang layunin ng ginawa ni Kristo para tayo iligtas sa panahong masama na katulad nito. Pangalawa, binanggit po natin ano ang pangalawang reason na binigay ng Lord at kailangan natin para tayo i-redeem, para tayo iligtas. Iligtas saan? Sa sumpa. Kaya yung mga sumpa na nangyari po sa atin, noon, wala na ho yan. At ipaglaban po ninyo yung salita ng Diyos. Kaya nga po tayo may salita ng Diyos para ipaglaban. Kung may nararanasan kang parang may sumpa sa buhay mo, huwag mong tanggapin. You declare, you're now in Christ. You are now blessed. Kaya nga binasa natin noon ng Galatians 3:13, niredeem tayo sa curse, tapos verse 14, para yung blessing nasa atin. Pakita ko pa ho sa inyo. Amen? Naparito si Adan, tandaan po ninyo. Adam came bilang, first man, Adam, unang lalaki o unang tao. Naparito po si Kristo, take note, bilang last Adam. Amen? Mababasa po natin to saan? Ito po. 1 Corinthians 15:45. And so, it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam, take note, kay Christ yan, became a life-giving spirit. Praise God. I thank you, Lord. Muli po, dugtungan ko pa. Naparito po si Adan, again, bilang man made of dust, or natural pala.
Naparito siya bilang natural na tao, pero naparito ho si Kristo bilang spiritual. Mababasa po natin to sa 1 Corinthians 15:46. However, the spiritual is not first, but the natural, and afterward, the spiritual. Kauli-ulihan po, naparito po si Adan bilang made of dust. Amen? Gawa sa alabok. Amen? Pero naparito si Kristo, Jesus, bilang heavenly man, makalangit na tao. Mababasa natin to sa 1 Corinthians 15:47 to 48. The first man was of the earth, made of dust. Yan po yun, kay Adan. The second man is the Lord from heaven. As was the man of dust, so also are those who are made of dust. And as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. Oh, I praise God. Thank you. Anong purpose na ito? Bakit ganyan? Naparito si Kristo, si Adan, ganito. Pagpalagay natin, gamitin ko na yung word makasalanan, si Kristo banal. Well, actually, ang purpose ng lahat-lahat ng ginawa ni Kristo ay walang iba kundi to restore to man what Adam lost in the garden. Take note of that. So, madalit sabi, ano man ang nawala kay Adan, na-restore na ho sa atin if you receive the Lord Jesus into your heart. At kung hindi pa nagaganap ang ilang mga bagay na yon, huwag kang babaling sa iba, kundi ituon mo ang paningin mo. Ituon mo ang pananaw mo, ang mata mo. Saan? Sa sinasabi ng Biblia. Katulad ng pinag-uusapan po natin, kunyari may sakit ka na nangyari sa akin noon. At doon po ako nakatingin, pero nung mabasa ko ito, na si Kristo pala naparito para ako pagalingin. At marami pa. Doon ko ibinaling ang aking pananaw, yun po ang aking inisip, yun po ang aking parating nakikita. Ibig sabihin, hindi ko iniintindi aking karamdaman. Ginagamot ko pa rin ang aking karamdaman sa tulong ng mga doktor na nagpapayo, pero naniniwala ho akong lubusan sa sinabi ng Biblia. At yun ay araw-araw kong dinedeclare. Araw-araw kong nakikita sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Now, dahil sa kamatayan ni Kristo, take note, nais ko itong banggitin lang, sin now has no rule or control over us. Kasalanan, wala na akong paghahari. Kapangyarihan sa atin, sa iyo, sa akin, wala akong kapangyarihan na. Amen. Although nung araw, sin is so powerful, ang dami yun itong nagagawa at nagre-resulta ng hindi maganda sa atin. Today, no more. Pangalawa, death no longer has dominion over us. Even yung kamatayan, wala na ho. Kung nung araw tatakot ka dahil kasi baka mamatay ka, anytime right now, life reigns to us. Hallelujah. Pangatlo, curses have already been broken and removed from us. Wala na tayo sa sumpa. Pinutol na tayo sa sumpa sa buhay po natin. Whatever it is, may minana ka sa magulang mo, sa ninuno mo, putol na po lahat yun. Ano man ang pwedeng tumakbo sa pamilya mo, hindi na ho pwede. Yan ay kailangan alam mo to at kailangan ay pinapanindigan mo. Take note, tayuan mo to. Hallelujah. Huwag kang bibitaw doon. Dahil kasi salita ito ng Diyos at itong salita ng Diyos is very, very, very powerful to all of us. Take note of that. Pangatlo, I would like to give you the third reason. Amen. Kung bakit tayo ay nagbabasa ngayon ng Galatia at nais natin mag-focus doon. Ulitin ko po Noong unang linggo, pinag-aralan natin yung salitang no. Marami pala tayong dapat malaman. At ang knowing na yon ay parang katulad ng hindi lamang basta nakilala mo, kundi knowing na parang katulad sa iyong asawa, nakilala mo. Pangalawa, pinag-aralan natin ng truth. At doon sa truth na yon, nakita natin, tumutukoy pala yon sa natapos na gawa ni Kristo. Amen. Yung kalagayan mo ngayon, nagsisinungaling yan sa'yo. Totoo yan. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo yan. Pero, hindi yun ang talagang totoong-totoo. Ang totoong-totoo ay kung ano ang ginawa ni Kristo. Hallelujah. According to His word, by His stripe you're healed. Ito ngayon ang pangatlo, na dapat mong paniwalaan. I hope, I pray, you will take note of this. The third purpose is for us to know that we are free. Kapatid, ini-inform kita. Alinsunod sa Biblia, malaya ka na. Pinalaya ka sa sakit, karamdaman. Pinalaya ka sa sumpa. Pinalaya ka sa maraming mga bagay. Please, 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 believe that. Amen. Galing yung mga yan sa salita ng Diyos. Babasa po ako ng ilang talata. Katulad po rito, Galatians 5:1.
Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free. And do not be entangled again with the yoke of bondage. Verse 13, for you, brethren, have been called to liberty. Take note, you're called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Hallelujah. Ulitin ko ho. Ano ang third purpose? To let you know, to inform you. And I hope malalaman mo to ngayon at alam mo to ngayon at pinapaniwalaan mo to ngayon na ikaw ay malaya na. Highlight ko yung salitang stand. Nakita niyan sa verse 1, Galatians 5:1. Stand means, actually alam niyo kung ano meaning ng stand? Mababasa din po natin to sa aklat ng Efeso, kung natatandaan po niyo. At doon ay tinuro natin na kailangan patatayuan mo. Amen. Ano tatayuan natin? The word stand means, bigay ko muna ang meaning ng word stand. It means to hold your ground. Panindigan mo yung pwesto, kalagayan. Yan ang tanong, ano ang paninindigan ko ngayon? So, ayan ang salita ng Diyos eh. Galatians 5:1. Tayuan mo, panindigan mo, hawakan mo. Amen. Ano ang pangahawakan ko? Anong tatayuan ko? Ano ang paniniwalaan ko? Walang iba kundi ang ating kalagayan, katayuan. Take note. And speaking of this, in relation sa pinag-uusapan natin ngayon, ano ba ang position po natin ngayon? Your position today, let me just inform you. You're free. Wow! Praise God. Kung ikaw noon, ay kunyari, katulad po ng mga katulong noong araw, alipin sila ng kanilang mga master, they're free. Amen? Kung noong araw, wala pa tayo kay Lord, alipin tayo ni Satanas, you're free. At kung noong araw tayo ay hawak, kontrolado ng mga sumpa, may sumpa ang buhay natin, minana natin sa ating mga ninuno, you're free. O kaya ikaw ay sinumpa ng ibang tao at may kapangyarihan silang talagang kung ano sinasabi nila nagkakatotoo, you're free. At kung ikaw may karamdaman na umaalipin sa iyo ngayon, na galing pa sa inyong lahi, can I inform you right now, you're free from that sickness. It may happen today na maranasan mo yung healing. It may happen tomorrow. It may happen next week or next year. Please, kapatid, huwag kang bibitaw. Continue to believe the Word of God. Amen? Dahil kasi ang Word of God is very, very powerful. Balik po tayo sa Galatians 5:1. Ano sabi diyan? Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free. The Bible is very clear. Amen? You're free. Kaya ka lagi malaya dahil tinanggap mo si Kristo at kung tinanggap mo si Kristo, kalayaan ang dumating sa iyo. Kaya nga sabi ng Bible, at iulitin ko, that it was for freedom that Christ set us free. Which means, nung tinanggap mo si Kristo, ay araw ng iyong kalayaan. Take note of that. Ulitin ko po ulit, nung tinanggap mo si Kristo, kung kailan mo siya tinanggap, yung araw na yun, pinalaya ka niya. At ang tanong mo sa akin, Pastor, bakit hindi nangyayari? Again, babalik tayo sa John 8:32, you shall know the truth. Tapos ipaglabang mo yon. Huwag mong bibitawan yon. Ganun po ang pinagawa ni Lord sa buhay ko. Hindi ko kagad naranasan ng healing, but I continue to declare my healing. I continue to be excited about my healing. At nasa puso ko po yon. At nasa isip ko yung healing. Generally speaking, ibibigay ko sa inyo yung mga freedom na naranasan natin. Ito pa yung tinalakay ko na noon, pero babanggitin ko lang ngayon para malaman nyo. Napakalawak pala ng freedom na ipinagkaloob ng Lord. Number 1, He set us free from sin and death. Mababasa sa Romans 8:2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Take note, nung tinanggap nyo si Kristo, yung Spirit of life nasa iyo. Pinalaya ka noon, saan? Sa law of sin and law of death. Nangyari yan nung tinanggap mo siya. Ulitin ko, kailan niya naganap? Nung tinanggap mo siya. Kaya lang hindi mo ito nararanasan dahil kasi nga, hindi pa natin alam talaga yung katotohanan. Pero ngayon, ini-inform kita. You're free from the law of sin and death. Pangalawa, He set us free from all curses. Pinalaya tayo sa lahat ng sumpa na mababasa natin sa Galatians 3:13 na binanggit ko kanina. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Kung gusto mo malaman ng iba't ibang uri ng sumpa, basahin mo ang Deuteronomy 28. Kunin mo iba-ibang version, English version, Tagalog version,
At kung pwede, pag-aralan mo mabuti dahil kasi diyan nakasaad ang iba't ibang uri ng sumpa na dumarating sa tao. Pero can I inform you? Again, ini-inform kita. Malaya ka na. Kung meron kang sumpa na noon tumatakbo sa pamilya niyo, declare mo to, ipaglaban mo to. Lalo na yung karamdaman, meron ng pamilya ninyo, palayasin mo yan, i-rebuke mo yan. Because right now, ikaw ay na kay Kristo. Amen. The third, He set us free from Satan and his kingdom. Mababasa natin ito sa Colossians 1:13. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Hallelujah. I thank you, Lord. Dahil kasi noon, anak kami ni Satanas at kami ay alipin ni Satanas. Pero nung tinanggap ka namin Jesus, inilipat mo kami ng kaharian. Today, wala na kami sa kaharian ni Satanas. Nasa kaharian kami ng Diyos. Amen. Right now, you are now a child of God and you are right now in the kingdom of God. Kaya nga, pwede mo ngayon, at kung gagamitin mo lahat ay binigay ng Lord sa iyo, pwede mo pababain kung ano man na nasa langit para pumunta sa iyo dito sa lupa. Amen. Kauli-ulian. Pangapat, He set us free from the law. Pinalaya tayo sa kautusan. Basahin ko po sa inyo ang Galatia, Kapitulo 4, talatang 4 hanggang 5. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Hallelujah. Amen. Itong mga Israelita po ito, nasa ilalim ng kautusan, at bagamat may lesson tayo na tinuro natin, na wala ng Israelite at Gentiles, ngayon iisa na, pero let me just inform you, ang Israelita po talaga noon ang nasa ilalim ng kautusan. Amen. Today, let me inform you, you're free from the law. Hallelujah. Kaya nga po napakasarap pag-aralan ng Biblia. Ang Biblia po ay punong-puno ng katotohanan. At naniniwala po akong kung malalaman natin ang mga katotohanan. Kaya nga po yun yung ating pinaka-passage noon. John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Can I again inform you? You're free, kapatid. Malaya ka sa lahat ng sumpa. Amen. Kung meron kang nararamdamang bahagi ng sumpa na parang tumatakbo sa iyong lahi, karamdaman, at yung tinatawag natin na iba't ibang mga bagay pa na alam mong parang sumpa, kapatid, I'm informing you. Malaya ka na sa sumpa. At huwag mong papahintulutan ng sumpa. Huwag mong papahintulutan anumang mga bagay na pinag-usapan natin na pinalaya ka na ng Lord. Kaya maliwanag ang Biblia. Amen? Kung ikaw ay pinalaya ng Lord, ay malaya ka na. At ito yung dapat ilagay mo sa isip mo, ilagay mo sa puso mo. Malaya na ako. Malaya na ako. Amen? Umarap ka sa salamin, magpasalamat ka kay God, tumingin ka sa langit. Lord, thank you for the freedom that you have given me. Pagkatapos, turo mo sarili mo, malaya ka na. Amen? Kung meron mang maalipin sa iyo, meron ka mang problema sa buhay na to, declare, you're now free. Malaya ka sa sumpa, malaya ka sa batas, malaya ka sa karamdaman, malaya ka na. Dahil kasi yan ang reason bakit si Kristo naparito. Ang kalayaan na ito, kapatid, ay gusto kong alamin mo. At gusto ko i-declare mo. Amen. Paniwalaan mo with all your heart. Tayuan mo. Amen. Angkinin mo that freedom that Christ gave you. Hallelujah. Dito po ako magtatapos. Dahil kasi noong unang linggo, sabi ko nga po sa inyo, pinag-aralan natin yung salitang no. Marami tayong dapat malaman. At ito, karagdagan po sa kaalaman na dapat nating malaman. Pangalawa, binanggit ko sa inyo yung salitang truth. It refers to the Lord Jesus. At ang truth ay tumutukoy din sa mga natapos niya, ginawa niya. Kaya pinakita ko sa inyo noon, nung dumating si Adan, siya ito. Nung dumating si Christ, ito naman ito. And the Bible is very clear na halos lahat ng problema natin sinolve na ng ating Panginoon. Today, ini-inform lang kita ulit. Panghuli, malaya ka na. Christ set you free. At nais ko pasalamatan mo, Lord. At nais ko, panindigan mo to. Tayuan mo to. Amen. Huwag mo itong ipapanako sa kalaban. Huwag kang papatalo sa kalaban. Huwag kang maniniwala sa kalaban.
At tila bagay yung karamdaman nasa iyo pa. No. You just have to stand on your ground. Hawakan mo yung position mo. Magaling ka na. At ngayon, dinedeclare mo ang healing. Pwedeng hindi mo maranasan ang healing ngayon, mamaya, but continue to declare. Continue to believe. Katulad po ng ginawa ko. Took me months para mawala yung aking ilang karamdaman. It took me years para yung isang uri din ng karamdaman mawala po sa buhay ko. But I never stop declaring for the freedom that Christ has given me. Mga kapatid, God bless you. God be with you. And God empowers you sa life na to. Pwede po ba nating itaas ang ating kamay? Lumapit tayo sa ating dakilang Diyos. Napakabuti niya. Panginoon namin Diyos, nagpapasalamat po kami ng marami today for allowing us to know that we are free. Salamat Lord dahil kasi binibigyan mo din kaming karapatang i-declare yan. At ano Lord ang dapat namin i-declare? We're free. Today we're free. Tomorrow we will be free. And thank you Lord for the freedom na binigay mo sa amin. At salamat Lord dahil kasi anumang uri ng sumpa, malaya na po kami. At anumang uri ng karamdaman na dumapo sa amin, at kahit anumang reason bakit kami nagkaroon ng karamdaman, I declare and I believe we're set free. Thank you Lord. Salamat ng marami sa iyong ginawa po sa amin. At binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, lumakad tayo ng may kalayaan. Amen. Yan po sinasabi ng Biblia. That is the reason why ang Galatia ay hinahamon tayo sa freedom na binigay ng Lord sa atin na huwag natin papanakaw. Huwag natin papentulutang mawala pa ulit sa atin. You're free, kapatid. And I'm declaring this with boldness right now. At naniniwala ko, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, ikaw na nakikinig ngayon sa ating worship service, malaya ka na. Lagay mo ito sa iyong isip, lagay mo ito sa iyong puso. Bago din po ako magtapos, nais ko hong batiin si Vic Mandigal sa araw na to, sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Brother Vic. Gusto ko din pong batiin si Heidi Opeña. Heidi, wherever you are, God bless you. Happy birthday. Sa inyong dalawang magkapatid, sa inyong dalawang kapatid na binanggit ko, dalangin ko na sana'y maligaya kayo itong araw na to at nagsasaya. At kung inyong mamarapatin, amen, ay pasalamatan niyo ang Diyos sa buhay na binigay niya sa inyo. At pasalamatan niyo ang Diyos sa kalayaan na ipinagkaloob sa atin. God bless you. God bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Oh, we give you all the praise, God. So good. It's all about you, Lord. And today, your people would like to just give you praise for all the amazing things that you have done. You are good to us, Jesus. All you brought me through, and now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you, and now I'm ready for whatever you want to do. And now I'm ready for whatever you want to do.
coming. By faith, and I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Come on! And I know breakthrough is coming. By faith, and I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, and I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Come on, can we lift up our hands? I know breakthrough is coming. By faith, and I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord.